Muli po ako po'y bumabati sa bawat isa ng isang mapagpalang linggo ng umaga. Ganun din po sa ating walang sawa po sumusubaybay sa atin sa FB Live. Magandang umaga po sa inyo. And of course, pinabati ko po ang ating Panginoon ng mapagpalang umaga din. Good morning! Good morning! It's not about me anymore. Nasa mundo po tayo kung saan wala ka pong libre. Nagbabayad tayo para gawin ng iba ang mga mabibigat na bagay para sa atin. Wala kang libre ngayon. When we go to a supermarket, di ba nagbibigay tayo ng mga tips dun sa mga tumutulong sa atin para buhatin yung ating mga pinamili, mga mabibigat na pinamili natin. Yan po ang ating mundong ginagalawan. We normally pay for our comfort. And how about Christianity po? We are talking here of true Christianity. Unlike in the supermarket, we pray para buhatin we pay para buhatin yung mga mabibigat na bagay na ating mga pinamili. Christianity is like a gym. Sino na pong naka-experience ng mag-gym dito? Alam ko yung iba dyan, mag-gym, ang galang mo muna, 1 week lang mo, then tapos na. So, baliktad po sa isang gymnasium, kung sa labas nagbibigay tayo ng tip para buhatin yung mga mabibigat na bagay. In a gymnasium, we pay to lift weights. Tayo pa ang nagbabayad para tayo ang magbuhat. Nagigets ko ba natin? So, kung gusto mo maging physically fit, there is a cost to pay. Noong mag-enroll ka, akala mo ganun lang kadali. Akala mo madali lang ang mag-gym. Pero as you continue, hindi pa lang madali. Kailangan mong mag-diet, kailangan ka magkaroon ng disiplina sa iyong sarili. Hindi na pwede yung pagpupuyat, kailangan maagang matulog, kailangan talagang meron kang mga bagay na kailangan isakripisyo. Yun ang pag-gym. Same is true in our Christian life. Kailangan sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Kailangan konting sacrifice din. Hindi na tayo ang boss na kung dati tayo ang boss ng ating mga sarili. But when we became Christian, meron na tayong panibagong boss na tinatawag. So ngayon, we are bound to follow Christ. When we are called Christian, ibig sabihin, we are follower of Christ. Tama po ba o tama? Tama. So some churches, to make more Christianity more attractive to people, they support sugar-coated preachings na wala naman po sa Biblia. Yung mga sugar-coated preachings na yayaman ka kapag nag-born again ka. Wala po sa Biblia yun. Forever ka nang magkakaroon ng lipak-lipak na salatin, ng mga pera sa bank account. Wala po sa Biblia yun. Of course, di po yung totoo, pero in this world, ganun ang kalakaran eh. Ganun po ang kalakaran. Kumbaga, yung mga preachings ng iba, it is more of me. Kasi, yun ang pinag-uusapan eh. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, sa'yo yung focus, yayaman ka. Magiging matatag ka, magiging maganda yung buhay mo. It is more of us and less of God. Bakit ko nasabi yun? Kasi kapag tayo pumasok sa isang Christian church, yung mga sugar-coated preachings na tinatawag, yung focus on how God will bless you. Of course, totoo naman po, i-bless tayo, pero hindi po tayo nananatili doon. As we grow in our spiritual life, kailangan nagmamature tayo.
Kung hanggang doon lang ang nalalaman mo sa church, Sunday after Sunday, gano'n na lang, gano'n, parang wala pong lalim. Parang hanggang doon na lang, parang wala ka nang aasahang pag-iba. At yes, of course, sabi ko nga, God will bless us, for sure. As soon as we receive Him in our hearts, God will continue to bless us in all aspect of our life. Pero hindi yung blessing na nasa isipan natin, ha? Alam ko, mayroong blessing na nasa isipan ng iba, bukod na doon sa ating mensahe ngayon. Ano ba yun? Kwarta, salapi, pera, what need. Di ba? Ano bang tawag sa kwarta? Sabi dito, kung ang pera ang basihan ng iyong pagiging blessed, I can say, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. Kasi, if we will focus on what the Lord is saying to us, kapag tayo ay naging Kristiyano na, malayo po dito yung blessing. Of course, that's one of the blessing na binibigay sa atin ng God. Wala pong masama sa pera kasi binibigay ni God yung pera sa atin para magpatuloy tayong mabuhay. Pero hindi lamang yan ang blessing. Hindi dyan binabase kung blessed ang isang tao o hindi. Ibigyan ko kayo ng example. Di ba yung mga tao sa China o yung mga tao sa Saudi Arabia, sa KSA na tinatawag, di ba po yung kanilang mga Diyos? Di ba yung kanilang kinikilalang Diyos, hindi yung tunay na Diyos na kinikilala natin. So kung pera, kung yaman at yaman ang pinag-uusapan, kung dan natin ipaibabase yung blessing, mas bless sila sa atin. Ang yaman ng China, mayaman pa sa Amerika. Actually, I don't know the exact amount, pero nagkakautang po yung Amerika ng trillions of dollars sa China. Iba yung Diyos nila. Sa Saudi Arabia, iba yung Diyos nila, pero wala pong tigil yung oil every day. Hindi sila mauubusan ng oil. So kung pera po yung basihan natin ng blessing, abay, tama tayo. Halong talo. So, hindi doon pwedeng i-base yung blessing. Hindi po doon. So, dito po, in John 6:6, ang sabi po dito, from this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Ang pinag-usapan po dito ay ang ating Panginoon Jesucristo na noon ay marami pong beses na siya nangangaral. Actually, almost every day nangangaral po siya. Pero mayroong pagkakataon na dapat sana marami na siyang disipulo, pero yung iba, tinalikuran po siya. Unti-unti, umaalis. Unti-unti, hindi mo na makikita kung saan nangangaral ang ating Panginoon. So dito, tayo po ay magtataka. Tayo po ay magtatanong kung bakit sila nagsisialisan at hindi na bumabalik kung saan ay nangangaral ang ating Panginoon. Do you know why? Kasi they only look for Jesus the healer. Kasi nakasanayan na po nila nung nagpakilala ng ating Panginoon Jesus, ang dami ng ginamot ng mga taong may sakit. They only look for Jesus, the miracle worker. Kasi marami na silang nabalitaan na nagpalayas ng sinasapian ng masamang espiritu ng ating Panginoon. There was one time, His first miracle was turning water into wine. They were looking for Jesus, the miracle worker. They were looking for Jesus, the provider, the comforter. And when the Lord taught them how to live a true Christian life, abay, isa-isang nag-aalisan. Isa-isa hindi mo na makita sa susunod na
pananambahan. Kasi po, they would only follow Jesus in those teachings kung saan their flesh would benefit. Ang babaw. Kapag ang pinag-uusapan ay pera, pagkain, kagalingan, o kung ano pa yung makikita, kung ano man ang mabibenepisyo ng flesh, doon sila. Go sila dyan. Pero when it comes to the souls, to the spirit, kung saan kung doon na yung focus ni God sa kanyang pangangaral, ang sasabihin nila, saka na lang. Wala akong time dyan. Kasi they only focus on the things that are sin. Yung nakikita, ang babaw. Sabi nga ni Pablo, we have to anchor our mind on the things na hindi nakikita. Kasi yan ang eternal eh. O the things we see, maglalaho lahat yan. Pagdating ng araw, kung hindi ikaw mauunang mawawala yan. Wala pong mga bagay na nakikita sa mundo na hindi mawawala. Kukupas, pamamatay, o maglalaho. Kaya nga kapag ang focus mo ay kung saan lamang mag-benefit yung katawan mo, yung physical body mo, yung flesh mo, mababaw po. Ganito yung nagsialisan sila, hindi nila narinig yung tunay na pagpapala na sana ay maririnig nila sa ating Panginoong Yesus, yung mga pagpapalang pang-eternal, yung mga pagpapalang may forever. Wala pong forever dito sa mundo. Kaya nga ba ang ating Panginoong Yesus, pilit niyang itinatama yung estado ng ating puso na huwag tayo dito mag-focus. Kasi lilipas siya. Mabuhay ka man ng 100 years old, it is still very short comparing to the eternal life na ino-offer ng Panginoon sa atin. So, dito po, ang expectations nila sa Christianity, life will be centered around them, even in our time. Life will be centered on us. Yun ang tingin natin sa Christianity. At nasa tabi-tabi na lang si Lord. Taga-bigay, taga-bless, taga-provide, taga-comfort. Mga kapatid, when we invite people here, what we normally tell them, tara, attend ka para mag-suffer ka. Of course, we do not tell them that. Sasama pa ba sila? Tara, sama ka sa church para mag-suffer ka katulad ko. Of course, we do not tell them that. Of course, we normally don't say that. Hindi na sila sasama. Hindi na kaya itong i-take. Hindi na itong kayang i-absorb ng kanilang isip na pupunta ako dyan para mag-suffer. Of course not. Kaya hindi natin sinasabi yun. Kasi hindi pa man sila tunay na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Pero tayo po, if I will ask you now, ilang taon ka na ba sa ministry? 5 years? 10 years? 15 years? Kailangan, pwede mo nang i-accept yun. Now, when you come to church, that when you want to receive the Christ, our Lord Jesus Christ, magsasuffer tayo. Sabi nga ni Kristo, in this world, we will experience trouble. Sa buhay, sa mundo, mararanasan natin ang kapighatian, ang kalungkutan, ang kahirapan. Kristiyano ka man o hindi, dadanasin natin yun. Wala pong excuse doon. Kaya nga ba tayo,
Kapag matagal-tagal ka ng Kristiyano, dapat i-accept mo na yun. Hindi ka na bago na. Of course, excuse mo yung mga bago yung mga bagong akay natin. Excuse. Ang kinakausap ko po dito, yung mga matatagal na. Dapat graduate ka na doon. Dapat kaya mo nang tanggapin that when you receive Christ, meron kang kahaharapin na trouble. Kahaharapin na paghihirap. Kung hindi man physically, emotionally, spiritually, lahat. Dapat nag-grow ka na kaya mo nang i-accept yun. Amen po ba? Amen. Amen. So in Matthew 10:22, ang sabi po dito, sabi ni Kristo, you will be hated by everyone because of me. But the one who stands firm to the end will be saved. Pero take note po, baka naman hindi dahil kay Kristo, kaya hate ka ng mga tao. Iba namang kaso yun. Sinasabi dito ni Kristo, kinamumuhian ka nila kasi you are following me. Hindi yung kinamumuhian ka nila kasi mayroon silang ibang kinamumuhian. Hindi po yun. Yung totoong hate na pasado sa verse na ito, ang sinasabi ni Kristo, you will be hated by men dahil sa akin. Bakit po nasabi ni Kristo yun? Kung minsan po, mas okay pa sa mga tao, sa atin actually, sa mga kapamilya, sa mga kamag-anakan, sa mga ka-BFF na dati-dati, kasama ka sa kalakaran. Ngayon, natuport ka na. Siyempre, iba na yung pananaw mo eh. Nag-iba na eh. Nag-iba na yung likes mo. Nag-iba na yung mga desire mo. Noon, parati kang kasama sa mga session, sa mga inuman. Di ba? Ngayon, hindi mo na ako makakasama dyan. Meron kami practice sa aming praise and worship. That is why they will hate you. Yung iba nga, hindi ko naman po nila lahat. Pero yung mga ibang kafamilya, mas tatanggapin ka ba nila kung nung hindi ka pa born again? Kung nung tambay ka ba maghapon? Noong mga panahon mo lang ang silbi, pakanto-kanto mo eh. Umisa na umuwi ka, nagsusuka dahil sa kalasingan. Alam niya kung minsan to say, mas tangkap ka pa nila noon kesa ngayon. Kesa ngayong nagbago ka naman ng pananaw nila. Gets niyo po? Kaya nga bang sabi ni Kristo, tanggapin mo na lang that you will be hated by everyone because of me. Nagets po natin yun. Amen. In Matthew 16:22-23, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ang sabi niya, kung sino man ay ibig sumunod sa akin, dito po iikot yung mensahe natin. Tanggihan niya ang kanyang sarili. Mas deny themselves, sa Tagalog po, tanggihan niya ang kanyang sarili. Yan muna tayo mag-focus. Saka na yung take up your cross. Parang ang hirap kong lunukin yun. Ang hirap i-accept. Tatanggihan ko ba ang aking sarili? Mahirap yun, Lord. Sanay ako na lahat ng ninanais ng aking sarili, ikasisiyan ng aking sarili, ibinibigay ko. Kasi yun ang nagpapasarap sa akin, sa aking flesh, sa aking body. And do you want to follow me? Sabi ni Kristo. Do you want to be a true Christian? Do you want to walk with me? Do
Do you want to be my disciple? Of course, you will say, yes, Lord. Then deny yourself. Di ba? Ang daling magsabi, it's easier said than done. Yes, Lord, I want to follow you. I want to be one of your disciples. Then deny yourself. Tanggihan mo ang iyong sarili. Sa mundo kung saan ang tao ay masaya kapag sa kanya ang nakasentro ang atensyon. Diba? Selfie dito, selfie doon. Actually, kami mga lalaki, mas problema namin to. Mas mahilig kami sa selfie. Kesa sa mga babae. Totoo yung brother Tom, hindi siguro si brother Tom. Hindi ko nakikita nagsasalito si brother Tom. So, sa mundo kung saan gusto ng tao, what he wants, he gets. Mahirap ito, Lord. Ano ito? Kaya nga nag-attend ako sa CSSCM. Gusto ko lang mag-bless. Mag-bless ang buhay ko, lalo na ang buhay ko sa mundo. Ang babaw mo, kapatid, kung yun ang sinasabi mo ngayon. What is our title? It's not about me anymore. It's not about what? It's not about us. Ang pagiging isang Kristiyano is not anymore about us. Kaya huwag kang feeling mo, ikaw ang bida. Feeling mo, ikaw ang nararapat sa trono. Hindi po, graduate ka na doon. When you became a Christian, it's not about you anymore. It's not about what you like anymore. It's not about what you desire anymore. Bakit? Kasi when you became a Christian, you wanted to follow Christ. Paliwanag mo ba? Yun ang pinaka-gusto mo. To follow your Lord. To follow God. It's not about you anymore. It's all about Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, it's all about Jesus. It's all about Jesus na. Nasa likod na tayo. Kung noon, sanay tayong pabida-bida. Sanay tayong nasa center of attraction. Kailangan pag may birthday, magpapalit ako. Bakit? Para dramatic entrance. Diba? Ganun tayo na eh. Pero hindi na ngayon. It's all about Jesus na. Amen po ba? Amen. Ay, huwag na lang i-follow kaya. Huwag ka na lang i-follow kaya si Kristo. Pagkapag ano nang isip mo, then you are not welcome here anymore. Then you are not welcome in the SCM anymore. Kasi, hindi mo magugustuhan dito. Kasi po, in this church, we are followers of Christ. We follow Christ in the true essence of the word follow. It's not about me anymore. It's not about you anymore. To follow our Lord Jesus, it is not going to be about you and me anymore. Ulit ko po. Sa politika, kapag kumari ako po isang candidates, iboto mo ako, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Ganun naman ang pangako nila eh. Actually, napapako naman. Pero Christianity is not like politics. Ang Kristiyano po ganito, sundan mo si Kristo at siya masusunod sa buhay mo. Hindi masusunod yung gusto mo. Hindi politika ito. This is Christianity. Sundan mo si Kristo, siya yung masusunod, hindi ikaw. Para sa isang tunay na Kristiyano, yan ang tunay na blessings. Bakit kanyo? Kasi, mas alam niyo naman ni Lord na makakabuti sa akin eh. Go na ako dyan. Deny ko na yung sarili ko. Itago ko na yung sarili ko. Bakit? Mas alam niya yung best for me. Amen po ba? Amen. Oo. Pagkakatiwala ako sa kanya yung aking
sariling gusto, sariling hangarin, sariling desire, sariling ambition. Kung saan niya ako dalhin, doon ako, go ako. Bakit? Mas alam niya eh. Mas alam niya. Yan ang Kristiyano. Sa mundo, kapag may event, bago ako pupunta dyan, ako bang star dyan? Ako ba ang bisitang pandanan dyan? Importante ba ako dyan? Nauna ba nila ako pinipitahan o huli na? And worse, hindi ka lang inimbita, galit ka na. Self-centered. Conceited. Ang tawag doon. Sira na yung buong araw ko. Hindi ako na-invite. Graduate na tayo doon. Na-invite ka o hindi. So what? God is inviting me in His presence every day in my life. And that is more important to me. Hindi yung mga tao. Hindi naman ako special sa kanila. I don't care. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, buhay ka pa. Kapag hanggang ngayon, ganito pa ang iyong isip, kapag hindi ka inibita, magtatampo ka or hindi mo na sila kakausapin, ibig sabihin, buhay na buhay pa si Ayman. Buhay na buhay pa si Chikwan. Buhay na buhay pa si Dan. At patay pa rin si Kristo. Hindi ibig sabihin mo na denial siya. Kailangan mabuhay si Kristo, mamamatay ako. In a Christian world, our Lord Jesus said, you have to deny yourself. In Christian world, no more I, me, my. Kilala niyo si I, me, my? What is that? No more I, no more me, no more mine. Tandaan po niyo yun, no more I, me, my. Kalimutan niyo yun, huwag kang magpa-special. Kasi si Lord lang ang special. In Philippians 1:21 sa Tagalog po, sinasabi, sapagkat sa ganang akin, sabi ni Pablo, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang ibig sabihin ng mamatay ay pakinabang dito, spiritually, ang spiritual meaning nito, ang mamatay sa sariling kagustuhan ay pakinabang. Ang mamatay sa sariling hangarin ay pakinabang din. Ang mamatay sa sariling minimiti, kalugihan, of course not. Lahat ay pakinabang. That is how to live is Christ. That's to your life. To live is Christ, to die is gain. Okay lang na hindi ako kumita ng malaki kung makikipag-compromise lang ako sa mga illegal, sa mga under the table deals. That is death to yourself. Kapag ikaw ay hindi ka na nakikipag-compromise sa bad, ibig sabihin, congratulations. Namatay ka na doon. Namatay ka na doon sa hangaring magkapera, pero illegal naman. So, congratulations. Because I live for Christ. Okay lang na hindi ako contractor na kumita ng billion-billion na aros araw-araw kumikita, pumupunta sa abroad, yung mga anak na napapag-aral nila sa abroad. I don't care because I live for Christ. Hindi ako matutok sa doon. In Mark 8:36, ang sabi po, for what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kita niyo po ito. Ano daw ang makukuha mo kung nakamit mo na ang buong mundo? Hindi sinabing maliit na pera. Hindi sinabing billion lang. Nilakyan na nga dito ni Kristo ng example eh. Kahit na nasa iyo na ang buong mundo, sa iyo na. Pero na isanda mo naman ang kaluluwa mo sa impyerno, ano ang nakuha mo? Ano ang pakinabang mo? You gain nothing. Nothing. You gain nothing. Kasi po, tulad ng aking introduction kanina, mabuhay ka man ng 100 years old sa mundo,
Hindi mo pwedeng i-compare dun sa buhay mong walang hanggan. Pagkatapos ng buhay dito, kaya naman sabi dito, you gain nothing. Kahit na hindi man mawala sa iyo yung kayamanan sa 100 taon na inilagay sa mundo, hanggang mamatay ka, nandiyan yung kayamanan, ninakaw mo. Huwag ka mag-alala. Pagkamatay mo, doon naman ang parusa. So in Matthew 16:24, ang sabi po, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and, iba naman to, take up your cross. Then you follow me. Take up your cross. Ano ba yan? Malamig dito sa church nito. Maluwang. Masaya. May pakapi pa. Kumisa may brownies pa. Ang gandang pakinggan yung mga instruments. Bakit? Yun lamang bakit pinunta mo sa church? Kaya ka ba nag-attend para ikaw ay ma-entertain? Taking up your cross means take up the pain. Take up the sacrifice. Kahit na mawala na yung mga pondo natin, wala na tayong pambayad sa building, at ako'y magyayaya sa inyo, doon na lang tayo sa tabing sapa, kung saan mabaho, mainit. Pero isang Kristiyano, take up the sacrifice, take up suffering, take up death. So if you're not ready sa ministry, hindi po tayo tatagal. Kasi kung iba ang in-expect mo, hindi po tayo tatagal. Kaya nga, those who truly follow Christ, it is easier now to deny temptations. Di na magdadalawang isip kapag may nakaka-encounter ng mga tukso sa buhay. Kahit millions pa yan. I don't care. I don't care. Hindi ako magdadalawang isip. Hindi ako sasama sa iyo. Bakit? Kasi I follow Christ. I take up my own cross. Hindi ako sasama dyan. Ano? O mag-overtime ka sa Sunday, sabi ni Boss. Times 5 yung sweldo mo sa araw na yun. Boss, pasensya na. Mas malaki yung sahod sa Diyos. Kasi si Kristo yung sasahulan mo. That is taking off your cross. Hindi pwedeng makipag-compromise sa ibang bagay. Ganda ng babae. Ang ganda ng aking ka-textmate. Hindi naman alam ng asawa ko. That's nonsense sa isang tunay na Kristiyano po. I don't care kung maganda siya, mas maganda siya sa asawa ko. Ang gagawin ko, paggagandahin ko na yung asawa. Amen! Oh, sabi ni Princess Amen daw, mas katabihan niya asawa ko. We don't anymore compromise because we take up our own cross. That is how to follow Jesus. We are talking here of sacrifice. If you are doing sacrifices here in serving God, first you have to ask yourself, ano yung reason mo? Ano yung pinaka-reason mo why you want to be a servant of the Lord? Why do you want to go to a Bible school, or you want to learn more about Jesus? What is your reason? What is your motive? Out of duty? Dahil ito ay magandang panimula sa isang Christian life? Or para may pagmalaki? O para in the future, para investment na? Para sa future, magsasahod ako? Kapag ganun ang ating motibo, better not do it po. Kasi in serving the Lord, talagang
yung talagang i-take mo yung lahat ng sacrifices. Tatagal ka lang kapag love-driven service ang pinag-uusapan. Ginagawa mo kasi mahal mo yung pinag-aalayan mo ng paglilingkod mo. Amen po ba? Amen. Doon ka lang tatagal. Kapag ang motibo mo, ang reason mo is just to please the Lord because you love God, you serve the Lord because you love God. Yun lang ang the best reason kung bakit ikaw ay tatagal sa isang paglilingkod sa Diyos. Nowadays, ang lingkod po ay dumadaan po ng hindi pagkaraniwang burdens. If my motive is to please the Lord in my life, if my motive in serving God is malayo dun sa kasi mahal ko siya, baka matagal na po ninyo akong hindi nakikita dito. But I continue to serve the Lord, praise God in my life kasi I love my Lord. I love my Master. I love my God, and that's why I continue to serve Him kahit mahirap, kahit maraming sacrifices, kahit maraming struggles, kahit sa gitna ng mga bundok-bundok ng mga problema, hindi mo manatatapos yung isang problema, nandiyan na naman yung isang problema. So what? I will continue to serve the one I love. Pero kung ang yung motibo ay magmayabang or parang umita o parang naman out of duty, out of religiosity, hindi ka tatagal, kaibigan. Gets po ba natin? Sabi po dito, did you know in receiving our Lord Jesus Christ, baka ngayon nyo lang narinig ito, yes, it is an invitation to die. Parang negative ang dating, pero hindi po negative yan. Sa biglang tingin, nakakatakot in receiving the Lord, is it really an invitation to die? Abay, hindi ko na tatanggapin ng Panginoon. Actually, it is an invitation to die for self. When you receive the Lord, ito ay imbitasyon para mamatay yung sarili natin. Hindi ako mamamatay. When I want to receive the Lord, ang mamamatay yung ako. Yung nakatira dito sa vessel na ito. What does the Lord says in His Word? Isn't it to love our enemies? Narinig niyo na yun? The Lord said, you have to love your enemies. Kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Di ba ganun ang utos ni God? Oo. Kapag pinato ka ng tinapay, patuloy mo ng tinapay na nasa galapuan, hindi mo yun. How can you love your enemies? Sabi ni Lord, for you forgive 400, how many give me? You forgive 44 times 7. Abay, walang hanggang kapatawaran. Patawarin mo siya hanggang 44 times 7. Magagawa mo ba yun? Ilang ibig sabihin dito? That is why, babalik ako dito. In receiving the Lord, it is an invitation to die kasi mamamatay na yung dating Dan na hindi mapagpatawad. Ngayon, pwede na ako magpatawad kasi namatay na yung dating Dan. Sino na nabubuhay sa akin? Yung Kristo. Kaya napagtatagumpayan ko na kahit anong sakit, anong hapdi yung ginawa ng aking kapitbahay sa akin. Wala man akong ginagawa sa kanya, chinichismis, minamarites ako. I will still forgive that man. Kasi patay na yung Dan. Dati yung Dan, hindi mapagpatawad. Diba? An invitation to die is an invitation to die for your sins. Kung doon, yung mga bagay na hindi mo nagagawa, na patuloy mong ginagawa, na kahit labag sa kalooban ng Diyos, na patuloy mong ginagawa kasi nandiyan buhay pa si dati.
Pero nung namatay si Dan, ang daling gawin. Kung isa nga, magtataka ka sa sarili mo. Dati, di mo nagagawa ito eh. Ba't kayo nagagawa ko na? Dati pala yung absent ko every Sunday. Bakit ngayon pala yung present ako? Eh kung ang pinagawan. Dati ang damot-damot ko. Ngayon, makakita lang ako ng naghihirap. Kung ano yung pwede kong itulog, kasi namatay niya yung dati, ikaw. Sabi ni Lord, love your enemies. Ang hirap, Lord. Pero kung namatay si Dan, ang daling mahalin yung aking mga kaaway. Ang sarap mahalin. Kasi si Kristo na yung nasa loob. Hindi na ikaw. Nagigas mo rin yun? Inggit! Patay na ako dyan. Hindi na ako na-inggit. Kahit na araw-araw may delivery yung kapitbahay ko. Hindi lang 50 inches na ganito. Meron pang 65 inches na TV. Dati, kapag ganyan, hahanap na ako sa Shopee kung ano yung mas malaki. Pero hindi na ngayon eh. I don't care. Masaya ako, meron silang TV na malaki. Ganon kapag namatay na si Dan. Right? Dati po, nung buhay pa si Dan, hindi ka pwedeng magsalita sa akin ng laban sa aking kalooban. Hindi na kita kakausapin. Forever, isusumpa kita. Kasi buhay pa si Dan eh. Pero namatay si Dan. Of course, sinasabi kasi ni Lord palagi sa Bible that the Lord gives grace to the humble, but He resists the proud. The Lord hates the proud people, yung masyadong bilib sa sarili. God hates them. God hates them. Kaya ba, pasalamat po tayo sa Diyos kapag graduate na tayo nun. Kapag unti-unti, nawawala na yung dating tayo. Kasi nung hindi pa natin kilala si Kristo, nung hindi pa natin siya tinanggap, ito yung bagay natin. 100% self pa. Matampuhin, imitero, merit. Pagpepe, hindi ka pwedeng makapagsalita ng hindi ka nakausap. Pero nung nakilala mo si Kristo, tinanggap mo siya ng buo sa puso mo. That incorruptible seed, that imperishable seed na pumasok sa iyo. Kasi once you receive the Lord, hindi naman ganun-ganun lang yun eh. Pag uwi mo, ikaw pa rin, hindi na. Pag uwi mo, may sumama sa iyo. That is why, noon, if God is with you, ngayon, God is in you. Kasi pumasok eh, inanyayahan mo eh. Hindi naman ganun-ganun lang na ikaw ay tumayo dito, naghalo yung sipon at luha, dahil ikaw ay na-touch sa yung ginawang sinner's prayer. Hindi po ganun-ganun lang yun. Nasa 1 Peter po yun, 2:3. Ang sabi niya, that incorruptible seed, hindi mamamatay yun, that will be in you, in your heart, forever and ever. Amen. Kasama mo na yun. Kaya nga ba, when you receive the Lord Jesus, unti-unti, ay 20% na si Kristo, 80% na lang yung natitira sa akin. Proseso. Unti-unti, minomold ka ni God papunta sa wangis niya. Na-feel niyo po ba yan? Na-experience niyo yan, ang sinasabi ko. Ay noon, bakit po, hindi ko maalis na sigarilyo nito. Kahit anong gawin ko. Pero isang araw, mabibigla ka na lamang. Ay, ayoko na yung lasa. Kasi meron ng 20% si Jesus. Namamatay unti-unti yung down, namamatay unti-unti yung iPhone, namamatay unti-unti yung Lucky, namamatay unti-unti yung Glenda. At dumarami yung Kristo. Siguro, hindi lang 20%. Diba? Sa iyong pag-aaral ng kanyang salita, sa iyong pag-devotion, sa iyong pag-attend Sunday after Sunday, lumalaki ito. Hindi naman pigagawan.
lumalaki si Kristo hanggang sa ang liit na lang ni Dan. Hanggang sa ang liit na lang ni Ria. Hanggang sa ang liit na lamang ni May. Hanggang sa ang liit na lamang ni Jenica. Hanggang sa 2% na lamang si Genesis at 98% na si Jesus. Praise the Lord. Ganun po yun. So, really, in receiving the Lord Jesus, ito po yun. It is an invitation to die. Die for yourself. Can we clap our hands for the Lord? What a message. What a message. Ang sabi po dito sa Galatians 2:28, I have been crucified with Christ. Ano sabi dito? It is no longer I who live. It is no longer I who live here. Kasi namamatay na unti-unti yung dani. Oo, nandito yung dani. Siguro 5% na lang, 10% na lang, 20% na lang, 50% na lang. Pero nandito na yung Kristo na mamumuhay sa akin. Wala nang imposible. Amen po ba? Yung sa'yo, imposible. But with God, nothing is impossible. Sabi mo sa katabi, with God, nothing is impossible. Yes. Ano na ba? You have to accept Him first. When you don't accept Jesus, paano siya titira dito? Paano siya gagawin sa'yo? Paano kang mamamatay unti-unti? Ikaw, patuloy na mabubuhay dahil wala pa yung Kristo sa puso mo. Kapag nagagawa mo na ang isang bagay na hindi mo na kayang gawin dati, then the Holy Spirit within you is at work. Kapag yung isang bagay na nagagawa mo dati na halos isumpa mo na ang sarili mo, every time ginagawa mo ito, and you felt so helpless kasi nahingan mo na ito ng tawag sa Diyos, and yet, paulit-ulit mo pa itong ginagawa, and now magtataka ka na lamang paggising mo sa umaga. Unti-unti na overcome ito. And again, the Holy Spirit within you is at work. The Holy Spirit who lives in you. Sabi ni Pastor, tanggapin ko lang daw si Jesus, then ligtas na ako, then babayo. Ganun po ba talaga yun? So, ibig sabihin, ligtas ka na, tapos na yung Jesus. Kapag ganun, it is now about you. Ikaw na ang sikat, kasi naligtas ka na. Pwede mo nang ibandera sa mga kamag-anakan, sa mga lover cards, hoy, ako'y ligtas na. Ganun ba yun? The big question is, where is Jesus now? Parang nawawala sa eksena. Naging bida ka eh. You receive Jesus and then pabigla, and then all of a sudden, bida ako. Di ba? Where is Jesus now? Where is Jesus now in your life? Parang ginawa mo lang siyang ticket. Parang ginawa mo lang siyang passport. Para maligtas ka. No way. Hindi po ganun yun. Hindi ko na makita. Ligtas na ako. Bumalik na ako sa aking dating gawin. Ako'y sikat ng muli. Ganon po ba yun? Yung pagiging isang tunay na tumanggap kay Kristo? Huwag po tayong palilin lang. Always put this in your mind. When we receive Jesus, ano na nga ba yung ating sinabi? Balikan nga natin. When we pray the sinner's prayer, ganito sinabi natin, Jesus. Kasi Jesus pa yung tawag natin sa Kanya noon eh. Pero ako po, nung nag-grow na ako, I never called my Lord just by His name. Always Panginoong Jesus. Always the Lord Jesus. Pero dito po, siyempre, baby Christian ka ba? Jesus, I want to receive you as my personal Savior. Tapos na, yun lang. I think something is missing here. Kung ito lang, it will never be complete. You want to receive Jesus as your Lord? It's not complete. Kasi pinasikap ko lang yung sarili na wala na yung tunay na bida.
Ligtas ka na. Balik ka sa dating estado mo bilang superstar ng iyong grupo. Balik ka sa dating gawin. Pero hindi po. Kapag ganyan lang inasam mo to receive the Lord Jesus as your Savior, hindi po magiging effective yan. Hindi tunay na tumanggap yan. Bitin po yan. Kulang po yan. Ano po yung kumpleto? Jesus, I want to receive you as my personal Savior and my personal Lord too. Yan ang kumpleto. Gusto kitang tanggapin, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at sariling Panginoon. Yan po ang kumpleto. Saan ka nakakita ang servant ang nasusunod? Kasi dito, when you receive Jesus as your personal Lord, ano siya? Alalay mo? Ano siya? Tiga miracle worker mo? Ano siya? Tiga pagpagaling mo? Ano siya? Tiga sunod mo? Hindi. When you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior, of course, niligtas ka niya, di ba? Savior mo siya eh. Pero dito, when you receive Him as your personal Lord as well, aba, siya na yung hari. Siya na yung Panginoon. Siya na yung sinusunod. Siya na yung bida. Amen po ba? Kapag tinanggap mo sa Lord, siya na yung paghaharian ka na niya. Na dati, ikaw ang hari ng katawan mo yan eh. Kahit saan mo gusto pumunta ka eh. Without anyone asking the Lord kung okay ito. Pero ngayon, hindi. Lord, okay ba to? Lord, okay ba mag-Bible school? Lord, okay ba pupunta ako doon kasama nila? Lord, okay ba pupunta doon na dati hindi namin nagpupunta ngayon? Pero pupunta ako ngayon, Lord. Pwede ba? Kasi meron ka ng Lord. Hindi na ikaw ang boss. Yun po ang tunay na blessing. Kapag kapag kumpleto yung pagtanggap mo. Huwag po tayong patatrap sa bitag ng kaaway. Baka pagdating ng araw, ako pang sisinyo kapag na-impierno kayo. Pag sinabi kong, tanggapin mo lang si Jesus as your Savior. I will never do that. I will never tell you that. I will never say that. I always say, receive Jesus as your personal Savior and your personal Lord. Yes, yun sinabi ko yun. Parating may karugtong na ang bawat totoong tumanggap may bunga. Kasi, of course, ginaling mo yung buhay na Diyos eh. Of course, magkakabunga. Kapag nagtalim ka ng buhay na buto, di ba? Nagtalim ka ng mga buto sa iyong hardin. Di ba? Nagkakabunga yun. Serious true. Our Lord Jesus Christ, when we receive Him, mamumunga tayo. Hindi dahil tayo ay yung namunga, kundi yung itinanim natin ang namunga sa atin. Gets mo ba natin? So, dito po, Christ said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sabi po sa Matthew 10:39, whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. Sabi po sa Tagalog, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito at ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Kung tatanungin kita ngayon, kaibigan, ano ba ang mas pinagsisikapan mo maging mas maunlad sa buhay mo ngayon? Huwag niyo ako sagutin niyo sa sarili niyo. Sino ba ang pinagsisikapan mong maging tanyag? Si Kristo ba o ikaw? Be honest. Ano ba yung gusto mong tanggapin ngayon? Yung pagpapalang spiritual ba o yung pagpapalang pera? Be honest po.
Ano ba yung mas pinatataba ko ngayon? Yung espiritu mo ba o yung katawan mo? Tayo lang pong makakasalita. Sino ba ang mas sikat? Tuwing ikaw'y magkukwento sa mga friends, si Kristo ba yung binabandera mo, binibida mo sa kanila, o ang iyong sarili? Ikaw ba ang iyong kayamanan o karunungan ni Kristo? Sino ba ang mas sikat sa iyong FB account? Ikaw ba o yung Kristong pinagsisilbihan mo? Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Naging tayag ka, matagumpay, pero nasa na yung one time sa buhay mo ay tinanggap mo siya bilang Lord and Savior. Parang napag-iiwanan na yun. Sabi mo rito, it is a choice whom you are going to follow. Again, the Lord said, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Ang sabi po dito, deny yourself. Ilang taon na ba tayong born again? Ilang taon na ba tayong Kristiyano? Excuse sa mga bago po. Hindi po kayo kasali dito. Again, my question remains the same. Ilang taon ka na bang born again talaga? Ilang porsyento na ba nakikita sa iyo bilang ikaw, katulad ng ating illustration kanina? At ilang porsyento na ba ang nakikita si Kristo sa buhay mo? Ilang porsyento na ba ang namatay sa iyo? At ilang porsyento na ang Kristo na nakikita sa iyo? When we receive the Lord, ang unang requirement ng Panginoon ay hindi para umatin-atin, hindi para maging mabait, hindi para mag-serve. Hindi yun. To follow lang yun. Ano ang unang tinuro ni Kristo? You have to deny yourself first. Ibababa muna ang iyong sarili. That is our first step in our Christian life. But God is saying to us now, following our Lord Jesus means dethroning self. Na dati ikaw ang nakaupo sa trono. Ngayon, tabi-tabi ka na. Mayroon ang hari na uupo sa iyong trono. Matagal ka ng hari ng iyong sarili. Now that you have the Lord in your heart, pwede bang ipasa mo na ang trono sa Kanya? Denying self means killing the old you daily, every day. May just tayo. If you want this, if our choice is dethrone itself at si Kristo ang pauwi natin, magagawa po natin yun. Ang pride ko ba ang susundin o humility in Christ? O gusto ko ba ang masusunod o ang gusto niya? O comfort ko ba ang uunahin o ang obedience? In Philippians 2:8 and 9, it says, He emptied. It says here, Jesus emptied Himself, enabled Himself, and became obedient even to the death on the cross. The Lord Jesus is our model of self-denial. Nauna niya niyang ginawa po ito. Inalis niya yung kanyang pagka-Diyos. Inubad niya yung kanyang pagka-Diyos hanggang sa maging obedient siya to death on the cross. Hindi niya tayo pinapagawa ng hindi niya ginawa. Nauna niya niyang gawin ito. Kung hindi, dinanay niya kanyang sarili. Kung hindi niya dininaya kanyang sarili, wala po tayong salvation ngayon. Kung ayaw natin tanggihan ang ating sarili, paano tayo magiging katulad ni Kristo? Tapos sasabihin natin, tayo ay Christ-like na. Sasabihin natin, yun ang goal natin. But we have to deny ourselves first. Paano po yun? Forgiving even when masakit. Of course, masasaktan ka sa una. Forgiving even masakit for the sake of Christ. Saying no to sin kahit tempting.
Serving kahit pagod. Giving kahit tight. Tight ang bulsa. You have to give. Still give. Kasi you have to deny yourself eh. Choosing God's will kahit na hindi komportable. Sa una lang naman po yun. But you have to do it. Kasi yun ang unang utos ni God sa mga tumatanggap sa Kanya. Sabi ko dito, sa aking pagtatapos and closing, sabi dito, self-denial is the place where our flesh dies. Doon pala mamamatay. Doon si Dan. Doon pala mamamatay si Ivan. Doon pala mamamatay si Genesis, si Aaron. Kapag tayo ay tinagyan na natin ang ating sarili. And Christ will live in us. Can we bow our heads and pray? Tayo ba'y mananalangin? Panginoon, sa harap ko po kami ngayon, sa aming narinig na mensahe, kami mistulang basag, pagod, at aminado. Madalas po kami ang nasusunod, hindi ikaw. Madami kaming yes sa aming sarili, pero kulang kami ng yes sa iyo. Lord Jesus, tonight we lay down our crowns. We lay down our pride, our plans. We lay down our comfort. Even the parts of us na pilit namin hinahawakan, teach us to say no to ourselves, Lord. Father, so we can finally say yes to you. Ama namin, kung may mga bagay pa po kami hindi nasusurrender, mga ugaling ayaw mamatay-matay, mga kasalanan paulit-ulit binabalikan, mga desisyon kami pa rin ang bida. Lord, we ask you today, break what needs to be broken, kill what needs to die, and revive what needs to live. Today, Father, we pray, less of me, Lord Jesus, and more of you. Hanggang sa araw na wala nang makita sa buhay namin, kundi ikaw na lamang. Ang iyong karakter, ang iyong puso, ang iyong glory. Holy Spirit, gumawa po kayo ng mga bagay na hindi namin kayang gawin. Baguhin mo po ang aming puso. Palambutin mo ang matigas. Ilapit ang malayo. Buhayin ang patay sa loob namin. And starting today, Father, not just today, but every day, teach us to deny ourselves, take up our cross, and follow you. Ito po ang nais namin, Lord. This is our surrender. This is our offering. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody will say amen. Palapakan natin po ito. Every change that is
I live. To worship you. Alam niyo po ba yung pag nabubuhay tayo ayon sa kalooban ni Lord, ayon sa kabutihan, nanulugod na nabubuhay tayo na kalugod-lugod sa harapan ni Lord. That is worship. Pag bago po tayong Kristiyano, madalas, para lang talaga sa ating sarili. Nung bagong kilala mo parang kay Lord, ano ba yung dahilan mo? Bakit ka nagsisimba? Di ba may hinihingi ka kay Lord? May pinag-pray ka. Habang tumatagal ka, nararanasan mo yung presensya ng Panginoon. Gutom na gutom ka sa presensya ng Lord. Para sa iyo lang talaga sa una. Pero as we go on sa Christian life natin, nakikilala natin si Lord sa buhay natin. And alam mo, siyempre nagkakaroon tayo ng kagutuman sa salita niya. Pag nasa atin po yung Holy Spirit, nung tinanggap kasi natin si Jesus as our Lord and Savior, binigay na sa atin ang Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yun, nabubuhay po sa atin. Na kailangan natin alagaan, pakainin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, and sa pananalangin. Para gumaling po yung relasyon natin kay Lord. So yun na, we must deny ourselves. The more na nakikilala mo si Lord, the more na gusto mo rin maglingkod sa Kanya. Hindi lang yung si Lord lang yung naglilingkod sa'yo. Hindi lang yung siya na lang yung lagi nagbibigay sa'yo. Di ba magpaano yung tao, nagbibigay ka rin sa Kanya. Hindi lang ito ang kabuhay. So, ganun po yung relasyon natin sa Kanya. Yan yung paglago natin. Paglako natin, paglakad natin, ayon sa kalooban ni Lord. Minsan dumadaan tayo dahil magsubok. Parang, Lord, ayun si mayaman, pero ako, hindi, nag-iipon naman ako. Dami kong problema, Lord, may utang pa ako. Pero, tandaan po natin na ang pangako po ni Lord ay laging totoo at ang lahat ng kanyang nakagawa ay para sa ikabubuti. Lagi nga, di ba? Diyan naman. For I know the plans I have for you, that will prosper you, harm you, but to give you hope and a good future. Yan na yun ang pagkuhaan natin pag tumataan tayo sa problema. Yung mga pangako ni Lord sa atin. And makikilala natin si Lord, yung mga pangako niya sa atin, pag nagbabasa tayo ng Lord. So yun po, tayo po Panginoong Jesus, Diyos, amang mga mangyayari sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na nakilala ka namin sa ating mga buhay. Salamat sa pangako mo, Panginoon, na kami ay mayroon po ay walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa plano mo sa aming buhay, Panginoon. At ang buhay namin dito, Panginoon, sa mundo ito ay pansamantala. It's a process, Lord God, na pagdating mo sa iyong pagbabalik, hindi ka namin makakasama. Kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kami mananahan sa iyong piling. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa aming kanya-kanyang journey, Panginoon, sa aming Christian life, na kami po ay managumpay. Kami po ay lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maging kalugod-lugod ang aming pamumuhay sa iyong harapan, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na nag-iwan yung aming sarili. Kundi sumunod sa iyo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga plano mo sa aming buhay, Panginoon. Dito sa mundo ito, maging sa susunod na sa buhay mo na agad. Maraming salamat, O Lord, sa aming pagsamantalang pag-iiwalay, Panginoon. Kami po ay iyong ingatan, Panginoon. Gabayan, Panginoon, ilayo sa among gusto, gawa ng kalawang, Panginoon. Pagpalain mo po ang gawa ng mga kamay ng ating mga kapatid, Panginoon. Pagpalain mo po sila in all aspects of their lives, Panginoon. Sa kanilang financial na pamumuhay, Panginoon. Sa physical healing, Panginoon. Kalakasan, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon. Pag kami pinapag-lingkod sa iyo, Panginoon. Ang buhay po natin dito, Panginoon, ay hindi lang para sa aming sarili, kundi para din sa iyo, Panginoon. Ikaw
Ikaw po ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, ikaw po ang master ng aming buhay. Sa lahat po ng papuri, papasalamatan, Panginoon, tayong sa iyo na po. In Jesus' name we pray. Okay lang. So, syempre, pasayaw natin with Lord at kakantayin. Ngayon, pagtatapos ng ating pananampahayan. Ayan, praise the Lord po ang ating Panginoon. Yan, ngayon mo ko yan. Ang ating Panginoon. Yung pong kasama sa shooting, maiwan po. Yung kasama sa shooting. Pati mga extra. God bless everyone. See you sa next Sunday.